Magandang hapon po mga kapatid, mga kaibigan. Nakikinig po sa ating pangaral po sa hapong ito. Medyo makulimlim, parang ulan po yata sa hapon na ito. At kung ganoon po ay maganda naman kasi napakainit po dito sa kasalukuyang panahon. Naibag malam, kapsat, na maayong hapon mga kaigsuonan, maya pagkat panapon kareng kapatad. So ating pong tatalakayin sa hapong ito ay may kinalaman po sa Diablo. Ito po ay tatlong serye. Ang una, ang Diablo, kung sino siya. Ang ating kaaway, ang Diablo, sino ba siya? Aking kalawa po ating serye, bukas po na ating pag-aaralan, ang Diablo po, saan siya nanggaling? Ating katlo, ang Diablo, ang mga tukso na kanyang ginagamit. Yun po ang ating pag-aaralan po sa tatlong sunod-sunod na araw. Ito'y patungkol po sa Diablo. Sino bang Diablo? Kung makikita po natin dito sa Job, sa unang kapitulo, ika-6 po at ika-12 talata, makikita natin dito ang Diablo. Isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kailang sarili sa Panginoon. At si Satanas ay dumating din namang kasama nila. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas sa Panginoon, sa pagpaparot parito sa lupa at sa pamamanik manaog doon. Alala ko po yung Mongolian barbecue nung mga nakulang panahon na programa po, may congressman, manik manaog, ganyan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Job sa Diyos na walang kapalit? Hindi ba't pinakuran mo siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain kanya ng mukahan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan, subalit huwag mo lamang pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. And the Lord said to Satan, from where do you come? So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. Dito natin makikita kung ano ang karakter ni Satanas. Siya'y kaaway ng Diyos. Nilalabanan niya ang Diyos. Dahil dito po sa binasa natin, sinasabi niya sa Diyos, kaya lamang kanya, ikaw ay pinaglilingkuran ng Diyos dahil sa maraming biyaya na ibinigay sa kanya. Binakuran mo siya, pinoteksyonan mo siya at binigyan mo siya ng maraming biyaya. Alisin mo kanya lahat ng iyong binigay at susumpahin kanya sa iyong mukha kanya. Alam po natin, dito totoo yun. Pero yan si Satanas. Siya po ay makamandag na kaaway, hindi lamang ng Diyos, kundi tayo. So yan ang isang bagay na makikita natin kay Satanas.
Si Satanas hindi mabait. Siya mabagsik na kaaway. A deadly enemy, especially natin. Dito po sa 1 Peter, tingnan po natin kung gagana ito aking it's a 1 Peter chapter 5 verse 8. Tayo po ay kaaway rin ni Satanas. Pinupunti niya po tayo upang tayo magkasala at tayo po mahiwalay sa Diyos. Magpakatino kayo. Magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So, sabihin, pinakikita po ni Apostle Peter na si Satanas ay ating kaaway. Hindi natin siya kaibigan, kundi siya po ay ating kaaway. Naghihintay lang siya ng pagkakataon upang tayo po ay kanyang masila at tayo po ay magkasala. Yun po ang karakter ni Satanas. Kailangan po nating kilalanin kung sino si Satanas. Meron tayong tinatawag na working knowledge of Satan. Yan na magiging pader na ipaglalaban natin kay Satanas. Yun po makikita natin. So, ang pader po na magiging protection natin laban kay Satanas ay kilalanin natin siya. Sino ba si Satanas? Paano ba siya gumagalaw? Ano ang kanyang mga ginagamit? So kung malalaman po natin, ay mas magiging matagumpay tayo laban kay Satanas na ating kaaway. Sino si Satanas? Mga katanungan na dapat itanong. Anong klaseng kapangyarihan mayroon siya? Pangalawa, anong magagawa natin laban sa kanya? At saan siya nanggaling? Yun po yung mga katanungan na pumapasok po sa ating kaisipan. Kapag si Satanas ang pinag-uusapan, dapat ay pumasok sa ating kaisipan. Anong kapangyarihan meron siya? Kasi kung hindi natin alam ang kapangyarihan ng ating kaaway, delikado tayo. Kapag mayroong digmaan sa pagitan ng dalawang magkalabang bansa, ang kanilang ginagawa ay tinitiktikan nila ang lakas ng kaaway nila. Anong klaseng lakas meron sila? Upang sa ganoon ay may mayanda nilang sarili nila laban sa lakas na yun. Either na pantayan nila, may gitan nila ang lakas ng kanilang kaaway upang sila magtagumpay laban sa kanilang kaaway. At anong magagawa natin laban kay Satanas? At saan siya nanggaling? Yung po mga katanungan na gusto nating pag-aralan sa series ng ating pag-aaral. Meron pong mga maling kaisipan o katuruan tungkol sa Diablo. May nagsasabi, hindi totoo ang Diablo. May nagsasabing ganon. The devil is just a myth. Isang kata. Hindi talaga siya tunay na umiiral. May nagsasabi pong ganon. Na ang Diablo ay hindi tunay na umiiral. Siya po isang kata. Halimbawa, dito po sa 1 Timothy, pag sinasabi po natin kata, myth, hindi po totoo. It's a myth, hindi totoo. Ito kabaligtaran ng katotohanan. May naniniwala pong gano'n. Dito po sa unang Timoteo, 3:4, binabanggit po rito yung myth. Pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso, gaya noong patungo ako sa Macedonia, na yung atasan ng ilang tao na wag magturo ng ibang aral, ni wag bigyan pansin ng mga alamat, at walang katapusang talaan ng lahi na naging sanhin ng mga kahaka, sa halip na pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamagitan ng pananampalataya. Nabanggit po rito yung wag bigyan pansin ng mga alamat o myth. Ibig sabihin, ang alamat po ay isang kwento hindi totoo. Halimbawa, marami pong alamat sa Pilipinas, yung alamat ng, halimbawa, yung Mount Mayon. Yun po yung Magayon. Ibig sabihin sa Bicolano ay maganda siya, magandang babae. Kanya.
Ngayon din po, may alamat ni Maria Makiling o kaya alamat ni Maria Sinukuan. Marami pong alamat. Ito yung mga kwento lang na hindi totoo. Inimbento lang ng mga tao kanya. So, sa mga kaisipan ng iba, parang si Satanas po ay inilagay lang. Parang ito po yung katauhan ng lahat ng kasamaan sa kaisipan ng mga tao. So, ito'y katauhan. So, ito'y personification ng kasamaan sa kaisipan ng mga tao kanya. Kaya hindi totoo yung Satanas na yan kanya. Yung mga bagay na naisip natin, kaya nag-imbento ng Satanas, para may paliwanag kanya yung lahat ng kasamaan na nasa kaisipan ng mga tao, pero hindi talaga totoo kanya. Ito po ay isang bagay o Satanas ay hindi talaga umiiral. It's not existing kanya. Ito'y ginawa lamang para magkaroon ng paliwanag kanya ang mga kaisipan ng masasamang ng kasamaan sa ating kaisipan. So in other words, may nagsasabi, Satanas ay hindi totoo. Lalo na po yung mga liberal na kaisipan. Sinisira nilang Biblia tungkol kay Satanas. Kung masasabihin nila, mapapatunayan namin na si Satanas ay hindi totoo, ay ibig sabihin ng Biblia di rin totoo sapagkat ang Biblia nagpapatunay na Satanas ay umiiral. Para bagang ang diablo ay metaphor o larawan ng kasamaan. Pag sinabing Satanas, ang ibig sabihin, kasamaan. Pero ang talagang Satanas ay hindi siya umiiral. Kung sinasabi po sa atin. So, ibig sabihin, hindi totoo Satanas. Siya po ay isang metaphor para ilarawan po ang kasamaan. O kaya, may nagsasabi rin na siya raw po ay isang supernatural na masama. Supernatural evil na sinusugo ng Diyos para sa kapakanan ng Diyos. May nagsasabing gano'n. Tingnan po yung kaisipan na sinasabi ng mga tao. Sinusugo raw, ang Satanas na po ay gumagawa para sa Diyos, kanya. Satan is working in behalf of God. May nagsasabing gano'n. May kaisipan na gano'n. Ito po sa yung una Chronicle, chapter 21, verse 1, ito yung ginagamit nilang talata. Si Satanas tumayo laban sa Israel at tinudyukan si David na bilangin ang sangbayalang Israel kanya. Parang siya sinugo ng Diyos para tukso ng mga tao. Katulad ng binasa natin kanina. So ito po yung mga iba-ibang klaseng maling kaisipan na tinuturo ng mga tao tungkol kay Satanas. Pero hindi tayo interesado doon. Binanggit lang natin. Para sabi nga FYI, for our information. Pero totoo, ang Biblia ay nagsasabi na si Satanas ay totoo. The devil or Satan is existing. Sa po'y totoong nilalang. Yun ang sinasabi ng Biblia. Siya po'y totoo. At katunayan, siya po ay aktibo sa sanglibutan. Nagsimula siya sa Genesis, chapter 3, verse 1, tinukso niya si Eva upang kainin niya yung pinagbabawal na punong kahoy. Ang punong kahoy ng pagkaalam, ng mabuti, at ng masama. At makikita pa rin natin siya sa Apocalypse, chapter 12, verse 9, verse 12. Ano doon ay sinabi siya nagapi. Siya inuhulog mula sa langit. In other words, nagapi ang kanyang kapangyarihan sa kamatayan ng ating Panginoon. So in other words, Satanas po'y totoo. At siya po'y aktibong gumagalaw. Sa katunayan, tinatawag siyang namumuno sa sanglibutang ito. The ruler of this world. Basahin na sa John, chapter 12. Tingnan po natin gumagana itong verse 31. Siya po ang namumuno sa sanglibutang ito. Kanya. In other words, siyang nasusunod. Hindi ibig sabihin ng Diyos hindi makapangyarihan. Kaya alam po natin, naglalaan po ang araw ng Diyos na hahatulan niya si Satanas sa kanyang lahat ng kanyang kasamaan. Pero sa kasalukuyang panahon, dito sa John chapter 12, verse 31, ito ating mababasa. Ngayon, ang paghatol ang sanglibutang ito. Ngayon, ang pinuno ng sanglibutang ito
ay palalayasin kanya. So, sino ang kasalukuyang namumuno sa sanglibutan ito? Yan ay walang iba kundi ang tinatawag nating Satanas. Ito rin po sa pangalawang Korinto, ika-4 na kapitulo, sa ika-4 na talata. Basahin po natin. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ang sanglibutang ito. Parang mali po ata yung talata. Parang 1 Corinthians 4:4. Tingnan po natin. Hindi po ito. Pero alam ko, nakita ko lang po yung talata ngayon po. Na Satanas ang Diyos ng sanglibutang ito. Kanya, siya ang nasusunod. Upang ang tao po hindi makita, ang mga tao po hindi nila makita ang katotohanan. Tama naman po siguro ito. Basahin natin. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Tama. Ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalalatian ng Kristo na siyang larawan ng Diyos. Binulag ng Diyos ng sanglibutang ito kanya. The God of this age. Sa English, pero sa Tagalog, Diyos ng sanglibutang ito kanya. Ang Satanas po, ang kanyang inimpluwensyahan ay ang mga kaisipan ng mga tao. Lalo higit sa lahat, yung mga bulag na di ginagamit na kailang kaisipan, kundi naniniwala na hindi siya nag-iisip. Dito po sa John chapter 13, verse 2, basahin po natin. Nang oras ng hapuna, nililagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Sa verse 27, pagkatapos na matanggap ang kapirasong tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, gayon mo bilis ang iyong gagawin. Hindi naman actually siya pumasok, kundi siya na-impluensyahan ni Satanas. So, siya po'y aktibo, siya'y totoo. So, huwag tayong maniwala na Satanas po ay isang kata lamang para ilarawan ng kasamaan. Hindi totoo yun. Meron po tayong dalawang gagamitin. Marami pong pangalan ang ginagamit po kay Satanas. Halimbawa po sa Pangalawang Korinto, ika-6 na kapitulo, tinawag siyang Belial. Kanya. Yung minsan tinatawag siyang Diyos ng mga langaw. Kanya. Dahil yun, may makikita natin ang kabulukan na dinadala sa Satanas. Dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 11. Sino bang nagsasalita ay gawin iyon na tulad sa nagsasalita ng mga ng Diyos. Sino bang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kristo sa kanyang kalalatihan at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So, gamitin natin kung anong sinasabi ng Biblia. Nagsasalita tayo tulad sa salita ng Diyos. Ang unang pangalan na ginagamit tungkol kay Satanas ay Satan o Satanas. Yung pong Tagalog na Satanas, hindi Tagalog yun. Yung po ang Grego Satanas. At hindi rin po sinalin sa English. Ginawa lang pong Satan. Ito po ay transliteration. Satanas. Kaya sa Tagalog, nilipat ang Grego sa Tagalog, Satanas. Kanya. Ang ibig sabihin po ng Satanas, adversary. Sabihin, kaaway. Ang ibig sabihin po ng adversary, iyaong lumalaban sa iba sa layunin o sa gawa. Kasi kapag ang tao po yung kaaway, palagi kanyang nilalabanan, either sa layunin mo, sinisira niya layunin mo, o yung ginagawa mo, nilalabanan niya. Yan po ang pangalan, isang pangalan po ni Satanas. Satanas po ay kaaway ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Maalala po natin, doon po sa sinira ni Satanas ang nilalang ng Diyos. Sinira ni Satanas ang layunin ng Diyos na makasama niyang tao sa halaman ng Eden magpakailanman. Sinira ni Satanas siya. Dito po sa Mark chapter 1 verse 13. Basahin po natin. Dito sa Mark chapter 1 verse 13.
Sinasailang ng 40 araw at tinukso siya ni Satanas. Kasama siya ng mababangis na hayop at pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Ganyan. So, tinukso ng Panginoon, tinukso ni Satanas ang Panginoon. So, talaga nilalabanan niya, di ba? Dito po sa Lucas, ika-4 na kapitulo, dito po sa ika-8 versikulo. At sumugod si Jesus sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang iyong paglilingkuran. Bakit? Dahil sinabi po ni Satanas, ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian kanya, sabi ng Panginoon, kung siya ay magpapatira pa at sasamba kay Satanas. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang iyong paglilingkuran. So ito po yung halimbawa na kinakalaban niya ang Diyos dahil inutusan niya ang Panginoon na sambahin siya. Pero hindi pwede sambahin sa Satanas dahil ang Diyos lamang ang maaring sasambahin. At siya rin po'y kaaway ng bayan ng Diyos. Yung binasa natin kanina sa 1 Chronicles, siya po'y tumayo laban sa Israel. Ito rin po sa Sakaraya. Ito po ang mababasa natin kay Sakaraya. Sakarya sa Tagalog. Dito po sa 3 kapitulo. Dito po sa unang hanggang 2. Basahin po natin. Pagkatapos, ipinakita niya sa akin si Joshua na pinakapunong pari na nakatayo sa harapan na anghel ng Panginoon. At si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang paratangan siya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, samayin ka nawa ng Panginoon, o Satanas. Ang Panginoon na pumili sa Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di ba ito isang gatong na inagaw sa apoy? Isipon po ito po isang interesting na kausap. Dalawang Panginoon dito. Isang Panginoon na kausap ni Satanas at isang Panginoon na sasaway kay Satanas. Patay ang mga ibang nagtuturo na isang person na lang ang Diyos, di ba? Sabihin niyo, sinabi ng Panginoon kay Satanas, samayin ka nawa ng Panginoon, o Satanas, ang Panginoon na pumili sa Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di ba ito'y isang gatong na inagaw sa apoy? Lumandag po tayo sa Lucas, dito po sa ikadalamput-dalawang kapitulo, sa talatang 31, Luke chapter 22, verse 31. Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo, gaya ng trigo kanya. Yung ligligin, yung para yung pagka nililinis mo yung trigo, ihiwalay mo yung inihiwalay mo yung tubig, ginagalaw. Ligligin kayo kanya. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 2, liligligin kanya. Sabihin, para kayong ilalagay sa isang lalagyan, tapos gaganon nilalagyan. Eh, siyempre, masasaktan ito, di ba? Dito po sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 18. Sapagkat nais namin pumunta sa inyo, lalo na kung si Pablo, na paulit-ulit na nais makabalik, ngunit tinahadangan kami ni Satanas. Gumagawa ng paraan sa Satanas para si na Pablo hindi makabalik sa Thessalonica. Yung binasa natin ngayon sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Satanas ay kaaway kanya na naghihintay ng masisila sa mga Kristiyano. So ito'y kaaway ng Diyos at ng ating Panginoon. At ito'y kaaway ng bayan ng Diyos. Kaya ito'y bansang Israel sa Old Testament at ang mga Kristiyano sa Bagong Tipan. Kaya nga tinawag siyang Satanas, kaaway ng Diyos. Devil, Diabolos. Papansinin po ninyo, ito po ay hindi nila sinanin. Ito rin po isang halimbawa ng transliteration. Ito po ay paglilipat ng titik mula sa isang wika patungo sa titik sa ibang wika. So, Diabolos, ganyan, devil. Sa Kapampangan po, meron kaming pagmumura na Diablos. Baka ito rin po galing sa Diabolos, na ibig sabihin, accuser, slanderer. So, say sinungaling. Slanderer, say naninirang puri. Accuser, siya po ay nagbibintang. Kanya.
At nagbibintang ng mga bagay na hindi totoo. Ito po ay sinabi ng Panginoon sa John chapter 8, dito po sa talatang 44, John chapter 8, verse 44. Kayo'y mula sa iyong amang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng simula, at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kaya't siya ay nagsasalita ng kasinungalingan. Siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. He is an accuser. Nagbibintang ng bagay dito, slanderer, siya po'y naninirang puri, kaya tinawag siyang devil, diabolos. Diabolos. Siya, dinadaya niyang siyang libutan. At pinagbibintangan ang ating mga kapatid. Deceives the world and accuses our brethren. Dito po sa Revelation, chapter 12, 9 to 10. Basahin po natin. Siya po ay mandaraya. At itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Siya'y tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapon kasama niya. At narinig ko isang malakas na tinig na galing na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo, sapagkat itinapon ng tagapagparatang sa ating mga kapatid na siya nagparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos sa araw at gabi. He is a deceiver at nagpaparatang ng mga bagay na walang katotohanan. He maligns, ibig sabihin, tayo po ay, pag sinabing malign, tayo po ay parang binababa, ganyan. Ininsulto. Misrepresents. Pag sinabing misrepresent, hindi niya sinasabing katotohanan tungkol sa atin. At siya sinungaling. He is a liar. Yun ang ginagawa ni Satanas. Kaya tinawag siyang Diablo, Diabolos, Devil, Accuser, Slanderer, ganyan. Doon po bumalik po tayo sa kasaysayan ng Biblia, sa halamanan po ng Eden. Makikita natin, dinaya niya ang sanglibutan at sinirang puri ang Diyos. Binaligtad niyang Diyos. Ginawa niya sinungaling ang Diyos. Sa Genesis chapter 3, verses 4 to 5, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain noon, ay mabubuksan ang iyong mga mata at kayo magiging kagaya ng Diyos na kilala mabuti at masama. Yun bang sinabi ng Diyos? Makikita natin, ibang sinabi ng Diyos. Sinisirang puri ni Satanas ang Diyos kay Eva. At sabi ni Eva, pag kinain namin yung mamatay ka, sabi ni Satanas, subalit sinabi ng ahas, babae, hindi tiyak na di kayo mamamatay. Ginawa yung sinungaling ang Diyos. Samantalang ang sabi ng Diyos, sa lahat ng punong kain sa halamanan ay malaya kayo makakain. Ngunit sa punong kain ng alam mo, butit masaway kayo kakain yon. Sapagkat sa araw na kumain kayo yon kanya, ay walang pagsasalang mamamatay kayo. Mamamatay ka dahil nagkumusap si Adam. Anong sabi ni Satanas? Tiyak na di kayo mamamatay kanya. So, ginagawa yung sinungaling ang Diyos. At pinaparatangan niyang Diyos na may masamang layunin. Ngayon, sa verse 5, di ba? Binasa natin kanina. So, pinaparatangan ng Diyos na may masamang layunin. Sino ba magiging Diyos? Pag kinain nila yung halamanan, hindi. Malalaman lang nila kung ano mabuti at masama. Pero hindi sila magiging gaya ng Diyos. Ibig sabihin, pinaparatangan niyang Diyos. So, ito po isang halimbawa kung ano si Satanas, di ba? Kaya tinukso niya si Eva. Si Eva naman po ay nagpatukso doon sa pagkakataon na yun. Dito po sa Gawa, chapter 10, verse 38.
Kung sinasabi natin, kapag ka tayo po ay dumaranas ng mga kahirapan at pag-uusig, sasabihin natin, ito'y galing sa Diyos. Yun ang palaging sinasabi ng mga tao. Basahin po natin itong Gawa, chapter 10, verse 13. Kung paano si Jesus na taga Nazareth ay binuo siya ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kung paano naglibot siya at gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat kasama niyang Diyos. Sino ang nagpapahirap sa mga tao? Ang diablo. Upang tuksuin ng Diyos ang mga tao na sumpahin nilang Diyos. Pag sinasabi niyan, pag inisip natin ng Diyos, ang may gawa ng lahat ng ating dinadanas na kapigatihan at kahirapan, hindi totoo yun. Sinabi nitong diablo kanya. Kung bigyan tayo ng pagkakataon na mawala ang ating pananampalataya sa Diyos. Sinisiraan niya at pinaparatangan niyang tao laban sa Diyos. Ito nga po sa binasa natin kay Job kanina, di ba? Basahin natin. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yun eh. Basahin natin. Sinisiraan niyang tao sa Diyos. Doon sa una, basahin natin ang ikawalong ikalabing dalawa. Job chapter 1 verse 8 to 12 kanya. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pagkatapos siya sumugod sa Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Job sa Diyos na walang kapalit? Yung bang mga bagay na binibigay ng Diyos kay Job ang dahilan bakit si Job ay tapat sa Diyos? Pero yun ang gusto sabihin ni Satanas. Sinisiraan niya si Job, di ba? Hindi ba't binakuran mo siya? At ang kanyang sangbahayan? At ang lahat na nasa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari dumami sa lupa. Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpahin kanya na mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit huwag mo lamang siyang pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy malis si Satanas sa harapan ng Panginoon. So, anong ginawa ni Satanas? Siniraan niyang tao, di ba? Siniraan niya si Job. Ay, alam mo si Job kanya. Kaya lang, sa naniniwala at tumasampalataya, dahil binigay sa kanya eh. Alisin mo kanya, susumpahin kanya. Totoo ba yun? Ang buong kasaysayan ni Job ay nagpapatunay na dito to sinabi ni Satanas, di ba? Hindi na po siya ikalawa. Hindi po siya naging satisfied. Bumalik pa siya. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan ng matuwid na lalaki, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Sinananatili pa rin sa kanyang katapatan, bagamat ako'y inudyokan mo laban sa kanya upang sirain siya na walang kadahilanan. Satanas ay sumugot sa Panginoon, balat sa balat. Lahat ng pag-aan ng tao bibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit mo ngayon ang kanyang kamay. Galawin mo ang kanyang mga butot laman at kanyang susumpahin ka ng mukahan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, sinasa yung kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sa pangalang pagkakataon na ito, sino nagdulot kay Job ng lahat ng kanyang kapigatihan? Hindi ang Diyos. Satanas. Siniraan at pinaratangan ni Satanas Job sa harapan ng Diyos. At hindi lamang kay Job ginagawa ni Satanas Job. Ginagawa sa lahat ng mga Kristiyano. Pero siyempre, alam ng Diyos ang ating pananampalataya. Alam mga kapatid, bakit kailangang malaman po natin itong bagay na ito? Satanas po, dahil siya po ay isang may masamang pagnanasa laban sa atin. Ayaw niya na maunawaan natin siya o makilala natin siya at malaman natin kung anong kanyang gawain
Ayaw niya. Kasi pag hindi natin alam ang kanyang kaparaanan, mahirapan natin siyang labanan, di ba? Yan ang kanyang layunin. Kaya po makikita natin ganun lang kagustuhan ni Satanas. Manatili tayo ignorante tungkol sa kanya at sa kanyang mga gawi. Tingnan po lang si Ephesians chapter 6 verse 11. Satanas po ay may kaparaanan. Isayin natin. Dito po sa Efeso, ika-6 na kapitulo, sa talatang ika-11. Isuotin niyo ang buong kasungutan, pagtikma ng Diyos, upang kayo makatagal laban sa pakana ng Diablo kanya. Tignan po natin sa English, sa Ephesians chapter 6 verse 11. May pakana ang Diablo kanya. May scheme o merong, tignan natin kung anong ginamit po rito sa New King James. Ano po? Wiles, schemes, yun po ang mga synonyms ng pakana. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Wiles, W-I-L-W-I-L-E-S, wiles. Pakana, tactics, schemes, tricks. Ayaw ng Satanas na malaman natin yun. Para hindi natin siya malabanan. Sapagkat kapalagi siya naghahanap ng pagkakataon para tayo paglalangan. To take advantage over us. Naghahanap siya palagi ng pagkakataon, mga kapatid. Dito po sa pangalang Korinto, 2 Corinthians, chapter 2, dito sa verse 11. Sayin po natin. Ayaw niya. Sabi ko nga, pag alam natin ang taktika ng kaaway, mas madali natin magagapi. Mas madali natin matatalo. Pero kung hindi natin alam ang kanyang style, ang kanyang kagawian, mahirapan tayo kanya. Ang sabi rito, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Kanya. So kung tayo po ignorante sa kanyang mga bagay na ginagamit, he can take advantage over us. Pwede siya magtukumpay laban sa atin. At alam po ninyo, siya nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan para dayain tayo. Dito natin masasabi na itong mga iba-ibang iglesia na ito ay ang pakana ng Diablo. Hindi ito ang pakana ng Diyos. Dahil itong nagkakaibang mga iglesia na yan na hindi ginawa ng Diyos ay nagbibigay ng kalituhan sa mga tao. Sino ang kailang paniniwalaan? At sumabay na dadaya sa mga maling pananampalataya. Kaya hindi sila maliligtas. Masahin po na sa 2 Corinthians chapter 11, verse 14. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. So hindi totoo ni Satanas, may dalang sungay, at may isang buntot na matulis, at may dala siyang parang yung fork. Hindi na larawan ni Satanas. Siya po'y nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. So, sa bahay, nagdadala rin ng Biblia sa Satanas, di ba? So, hindi natin mahalata na sa pala si Satanas. Sapagkat yan ang ginagawa ni Satanas. Siya yung nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. At ang ginagamit ni Satanas upang tuksoin tayo ay yung mga pagnanasa natin na pinakamalakas sa atin, our strongest desires. Kahit na yung mabubuting pagnanasa, including righteous ones, para tayo tuksohin at magkasala tayo. Hindi lamang tayo tinutukso ni Satanas sa masasamang bagay. Tingnan nyo, siya ating Panginoon. Tinukso niya, di ba? Tinukso niya ang ating Panginoon. Ang Panginoon, ano ba naman ang pagnanasang katulad natin na hindi mananalo ang Diyos, di ba? So, hindi niya matatalo ang ating Panginoon, pero tinukso pa rin niya ang ating Panginoon. So, basahin po natin. Dito po nung tinukso niya ang ating Panginoon, ginamit ba niya yung mga bagay na masasama? Ginamit niya salita ng Diyos para tukso niya ang ating Panginoon. Dito, basahin natin. Dito sa Matthew chapter 4. Pwedeng gamitin ni Satanas kahit ang Biblia para tuksuin tayo. Gagamitin niya sa masamang paraan.
Sign natin. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward, he was hungry. Siyempre naman, 40 days, hindi ka kumakain. And when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that the stones become bread." Kaya bang gawin ng Panginoon? Yes. Siya Diyos. But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Masama bang kumain ng Panginoon sa pagkakataon siya gutom na gutom? Hindi. Pero ito ginamit sa Satanas para tuksoin ng Panginoon. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, sa pinakamataas na bahagi ng templo, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down. For it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." Ginagamit pa niya ang Biblia para tuksoin ng ating Panginoon. Walang pagkakaiba sa mga nangangaral na malingal sa panahon natin ngayon. And Jesus said to him, "It is written again, you shall not tempt the Lord your God." Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, "All these things I will give you if you will fall down and worship me." Then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve." So kahit na gagamitin ni Satanas, kahit ng buting bagay, para tayo tuksohin. Ay siyempre, lalo na po yung mga, kung tayo po may mga masamang pagnanasa kanya. Kung minsan gagamitin niya ang mga taong malapit sa atin, upang sirain niya ang ating paninindigan na maging tapat sa Diyos. Sa kalimbangan po nito, yung asawa ni Job. Alam po nyo, sa buong akala ko, sa pagbabasa ko sa Isaiah ni Job, pinatay ng Diyos yung asawa ni Job, pero hindi. Wala ka mababasa siya pinatay ng Diyos. Yung kanyang mga anak, pinatay ng Diyos, ay pinatay ni Satanas. Hindi pa na pinatay ng Diyos, pinatay ni Satanas. Pero hindi siya namatay. Pero ito ang karakter ng asawa ni Job. Si Job ay tapat. Then his wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die." But he said to her, "You speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God? And shall we not accept adversity?" In all this, Job did not sin with his lips. Tignan niyo, ginamit pa ni Satanas ang asawa ni Job para tuksoin niya si Job, di ba? At gagamit siya ng mga magagandang pananalita, smooth words, and flattery, para tayo po ay kanyang maligaw at madaya. He will use flattery, smooth words. Pagka meron kayong mahangaral na gumagamit ng flattery, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Magka yung pananalita ng inyong mga aralin, very smooth. Mag-ingat kayo. This is Romans chapter 16. Basahin natin. Verse 17 to 20. Ito po ang ating mababasa. "Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learn, and avoid them. For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. For your obedience has become known to all. Therefore I am glad on your behalf. But I want you to be wise in what is good, and simple concerning evil. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen." Basahin po natin sa ating wika. Romans chapter 16, 17 to 20. Ito po ang ating mababasa. "Ngayon sinasama ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkababahagi at ng mga katitisuran
na laban sa mga aral ng inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. Sapagkat naman kayo na hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kailang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kailang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati, ay dinadayan nila ang mga puso na walang nuwang. Hindi ba sinabi ng mga taga-Korinto kanya, ang si Apostle Paul ay hindi marunong magsalita? Mag-ingat tayo sa mga marunong magsalita. Marami, hindi naman sila nagsasabi ng totohanan at sila nagsasabi ng kasinungalingan. Sa 1 Corinthians chapter 2, 1-4, si Apostle Paul, as pumunta sa Corinto, hindi po siya ganoon na sinasabi sa Romans chapter 16. Mga kapatid, nang ako'y dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamagitan ng matatayag na pananalita o karunungan. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo maliban na siya sa Kristo at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinahan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at aking pangangaral ay hindi sa pamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagmamalas ng Espiritu at ng kanyang kapangyarihan. So, hindi po ganon si Apostle Paul. Ang ginagamit niya salita ng Diyos. Hindi sa mga galing na pananalita, smooth words, and flattery. Pero yun ang ginagamit sa Satanas para mandaya. Ang good news, mga kapatid, we can overcome the devil. Pwede natin siyang matalo. Sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos sa Kanya. Hindi natin pwedeng matalo ang Diyos sapagkat siya makapangyarihan sa lahat. But we can overcome the devil. This is 1 Peter chapter 5 verse 9. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na mga kayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanglibutan. Kung dumadanas po ng kahirapan sa panahon na yun na sinulatan ni Apostle Peter, nasabi, hindi lang kayo nag-iisa. Labanan niyo sa Satanas sa inyo. Revelation 12, 10-11. Sayin po natin. At narinig ko isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo, sapagkat itinapon ng tagapagparatang sa ating mga kapatid at siyang nagparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero, dahil sa salita ng kanyang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kailang buhay maging hanggang sa kamatayan. Sino ang dumaig kay Satanas? Ang mga Kristiyano na pinag-usig. Hindi sila nadaig kanya hanggang sa kamatayan. Tayo po ay sumunod sa Diyos, submit to God, and resist the devil, and he will flee. Good news. Kailangan lang tayo maging tapat sa Diyos. Matatalo po tayo, mga kapatid, kung tayo po ay hindi papailalim sa kapangyarihan ng Diyos. James chapter 4, verse 7. Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ng diablo at siya lalayo sa inyo. Hindi makulit ang diablo eh. Tayo makulit. Pag lumalapit tayo palagi sa diablo. Pag nilabanan natin ang diablo, tayo po ay nagpasakop sa Diyos. At nilabanan natin ang diablo, lalaya siya sa atin. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo ay mas makapangyarihan kaysa kay Satanas. The power of Christ is stronger than the power of Satan. Dito sa 1 John, basahin po natin. Chapter 3, verse 8, basahin natin. 1 John, chapter 3, verse 8. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buot pa ng simula ay nagkasala ng diablo. Dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin na manggawa ng diablo. Sinira ng Panginoon ng kapangyarihan ni Satanas, ang kapangyarihan sa kamatayan. Sa chapter 4, verse 4, kayo sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila, sapagkat siya'y nasa inyo, higit na dakila kaysa sa nasa sanglibutan. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay higit kaysa sa kapangyarihan sa Satanas. Huwag natin bigyan
ng pagkakataon ng diablo. Do not give place to the devil. Sa Ephesians 4 verse 27, ganyan. Pwede po tayo magalit. Sapagkat ang Diyos nagagalit din. Kung kinakailangan, nagagalit ang Diyos. Napuput ang Diyos sa mga makasalanan. At inilaan niyang araw ng kanyang kapuotan sa araw ng paghuhukom. So, sa Ephesians chapter 4, verse 27, verse 26, magsimula tayo. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag ninyong ayaang lubugan ng araw ang inyong galit. At huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Do not give place to the devil. Huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo kayo. Tayo po ay huwag magpatalo. Do not yield ground. Do not yield ground. Sa kanila, hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit upang katotohanan ng Ebanghelyo manatili sa iyo. Ito sina Pablo. They did not yield ground to Satan. Sabi niya. Hindi sila sumuko. Nilabanan nila ang diablo. Tayo po'y tumindig laban sa diablo at ang kanyang mga pakana. Kung alam po natin ang kanyang mga pakana, labanan natin siya. Basahin natin muli sa Ephesians chapter 6, verse 11, mga kapatid. Ephesians chapter 6, verse 11. Isuotin niyong buong kasuotan, pandigma ng Diyos, upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng diablo. Labanan natin siya. Tayo manatiling tapat. Magtiis tayo. We endure and persevere. And we will beat the devil. So pwede nating malabanan ang diablo. At dumating na tayo sa ating pagtapos. Conclusion. Ang katotohanan, ang diablo po ay totoo. Kaya kinakailangan tayo po palakasin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. At tayo umasa sa Diyos at wag sa ating sarili. Hindi natin kaya ang Diyos sa ating sarili lamang. Hindi natin kaya si Satanas sa sarili lamang. Mas makapangyarihan siya sa isa sa atin. Pero kung tayo po ay sumasampalataya sa Diyos at tapat tayo sa Diyos at tayo maasa lamang sa Diyos at sa ating, hindi sa ating sarili, tayo po ay magtatagumpay. The power of Christ and His gospel overwhelms the devil. Alam po niyo, nararamdaman ng diablo ngayon sapagkat ipinapangaral ng Ebanghelyo, sapagkat may mga kaluluwang naliligtas, hindi siya natutuwa. Siya'y nagapi ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Dito po si Isaiah 65. Dito po sa verse 25. Ang asong gubat at ang kordero ay manginginayang magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Ang alabok ay magiging pagkain ng ahas. Sila hindi mananakit o maniniraman sa lahat ng banal na bundok, sabi ng Panginoon. Ito sa Ebanghelyo. Tingnan ninyo ang pagbabago. Ang asong gubat at ang kordero ay manginginayang magkasama. Ang asong gubat, papatayin ni kordero. Pero dito hindi pinatay dahil siya nagbago na. Binago siya ng Ebanghelyo. Ang leon ay kakain ng dayami. Hindi kumakain ng dayami ng leon. Pero siya nagbago na. Yun. Ang alabok ay magiging pagkain ng ahas. Hindi kumakain ng alabok ng ahas. Sila hindi mananakit o maniniraman sa lahat ng sapagkat sila ginawa mabuti ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Kung tayo po ay mananatili sa Ebanghelyo, walang pagkakataon ng diablo laban sa atin. Tayo po'y sumampalataya sa Diyos at sa kanyang salita. At tayo lumakad ng tapat sa Diyos. At ang diablo ay hindi magwawagi laban sa atin. Huwag natin siyang bigyan ng kahit anong pagkakataon upang siya'y tuksoin tayo at tayo po ay magkasala. Wala pong tanong ha. Rachel Goto, good afternoon po mga kapatid. Arceli Baluyot, watching. Rafael Ortiz, present. Arnold Docino, gandang hapon po, brother, sa lahat na nakikinig. God bless po. Adela Quinto, present. Vicente Cay, watching po. Grace Tagagay, magandang hapon po, Brad, at sa lahat ng mga tagapakinig. Solidad Ugali, Banao,
Watching here in Salcedo, Ilocos Sur, Brad Banao and Sister Soledad. Edmar De Pedro, present po na Imbagamalam, Kastamat Kenka, Absat. Nito Barela Terelisa, na Imbagamalam, Kabsat, Kastamat Kenka. Hindi sa'yo, kanya. Bakit nilalang ng Diyos Satanas? Alam ba ng Diyos na siya ay magiging kamay? Hindi po natin alam ba't nilalang ng Diyos Satanas. Wala nakasulat sa Biblia. So hindi natin alam ang dahilan bakit nilalang sinisat. Ito po ay makikita sa katlong pag-aaral po natin. Si Satanas po ay hindi nilalang na masama ng Diyos. Walang nilalang na masama ang Diyos. Ay tayo, hindi tayo nilalang na masama ng Diyos. Tayo nilalang na mabuti ng Diyos. In other words, pinili ni Satanas na maging masama. Tulad natin. Pag nagkasala tayo, pinili natin maging masama sa harapan ng Diyos. Pero tayo ba'y nilalang na masama ng Diyos? Hindi. Lahat ng mga tao, pag sila'y sinilang, sila'y matuwid. Wala silang kasalanan. Sila'y malinis. Pero pag tayo lumalaki at nagkakaisip, pinipili nating magkasala. Hindi natin pinipiling gawin ang kalooban ng Diyos. So, bakit nilang Diyos Satanas? Hindi natin alam. Hindi nakasulat sa Biblia. Pero definitely, meron siyang layunin. Bakit niya nilang si Satanas? Katulad ng meron siyang layunin kung bakit tayo nilalang ng Diyos. Kaya lang, hindi nakasulat sa Biblia kung bakit siya nilalang ng Diyos. Kasi ang susunod na tanong diyan, kung alam niya siya magiging masama, bakit pa siya nilalang ng Diyos? Pero alam po ninyo, may mga bagay, ito isang pag-aaral lang po sa susunod na mga araw na po. Kasi may mga, ganito pagkakamali ng mga Baptist eh. Lahat ng mga nangyayari sa kalibutan ay kalooban ng Diyos. So dahil may mga maliligtas, hindi maliligtas, so kalooban ng Diyos na itong maliligtas talaga. At yung mga hindi maliligtas ay tinakda talaga hindi maliligtas. Dahil sa kaisipan na lahat na nangyayari sa kalibutan ay kalooban ng Diyos. Wala po ba tayo mga katanungan mga kapatid? Bukas po ang ating pag-aaralan po kay Satanas. Saan nanggaling? The origin of Satan. Marami po kasing mga nagtatanong, maraming mga magtataka. Saan ba nanggaling Satanas kanila? Saan nanggaling? Kasi very sikat siya Satanas sa Biblia. Pagdating pa lang sa ulang bahagi ng Biblia, doon na siya. Tinuksan niyang si Eva at sinira niyang layunin ng Diyos. So, saan siya nanggaling? Hindi ko na po sasabihin niya kasi wala na tayong pag-aaral kung sasabihin ko yan. Bukas po, tungayan po ninyo kung saan nanggaling itong tinatawag ni Satanas at Diablo o si Belial o hari ng mga langaw. Saan siya nanggaling? Nalala po ba tayo mga katanungan mga kapatid? Umabutin po tayo ng isang oras, pero makikinig-share mo lang po ito. Sa tingin ko, pero mahaba pala. Mahaba. Yung sabihin, ito yung isiniramo ko na po ito eh. Ang mga, visually, ang mga kapatid, pagka nagsishare tayo, inaasahan nila, hindi ganun kahaba. Pero minsan, hindi natin natatansya ang mga tinuturo natin. Minsan, medyo mahaba. Gawa ng mga gamit natin mga pananalita at mga ilustrasyon kuminsan. So wala na po ba tayo mga katanungan mga kapatid? So malinaw na kung sino si Satanas, siya kaaway ng Diyos. Siya po ay sinungaling na nagpaparatang at sinisiraan tayo sa Diyos. Yun ang gawain ni Satanas. Yung po humingi po ng lesson, alam po, wala po ko talagang panahon, pero maglalaan po ko lang isang araw na gagawin ko po yun. Ispapadala ko po yung mga gustong ng mga outline. Napakarami po nito mga kapatid. Sana mga maibigay ko lahat. Pero sabihin nyo kung ano po yung mga request yung mga sermon at ipapadala po natin. Yun naman po ang ating layunin. Bakit pinahintulutan ng Diyos na makapasok sa Satanas sa Garden of Eden? Yan din po yung mga tanong na hindi natin masasagot kasi wala nakasulat sa Biblia. Ang Diyos po, alam po ninyong Diyos, hindi niya kinokontrol ang ating kalayaan. Meron tayong kalayaan sa ating pag-iisip. Hindi niya kinokontrol yun. Kasi binigyan tayo ng kalayaan. God gave us free will. So kung kukontrolin niyan Diyos ang ating free will, wala na tayong free will.
So, Satanas hindi na lang Diyos na may free will by necessary inference. So, hindi niya kinokontrol ang free will ni Satanas. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nilalaan niya sa isang araw. Okay, gusto niyang parusahan kagad sa Satanas. Pwede tayong parusahan kagad ng Diyos kung gusto niya. Pero siya yung naglalaan isang araw. So, because of our free will, yung Satanas meron din siyang free will. So, kaya nagagawa niya gusto niyang gawin. Kaya hindi ibig sabihin na talong Diyos sa kanya. No, hindi. Tandaan po natin, naalala po niyo yung mga nagpapalayas, pinapalayas ang mga demonyo kanya. May sinasabi, hindi pa namin oras kanila. So alam nila, may takdang oras sila na sila ay parusahan ng Diyos. Sa panahon pandemic na nangyayari, pakinali sa Satanas, hindi rin natin alam. Kasi itong mga sakit na ito, nung tayo ang tao po ay umalis sa pinalayas po sa halamanan ng Eden, naging susceptible po ang tao sa mga bakterya, sa mga virus, dahil tayo po ay pwede lang mamatay. Kung ito po ay diretsong pakanal sa Satanas, maaari. Tandaan po natin, sinabi niya, bibigyan ko siya lahat ng kaharian kanya. Sumamba ka lang sa akin. So maaaring may control sa Satanas sa mga bansa dahil wala silang Diyos eh. Sa China, wala naman Diyos mo yan eh. So, pag walang Diyos, anong maasahan mo? Pag ito isang officially atheist country, anong maasahan mo doon? Sila may gagawa lang mabuti, pwede silang gumawa lang masama. Di ba? Hindi ko sinasabi silang gumawa niyan. Pero, possible yan. It's possible. Pwede rin po natural lang yan. Actually, hindi natin alam. Pero, regardless, yung Satanas na may gawa niyan, itong pandemic na ito, ay may mabuting magagawa sa atin. Bakit? Pinatunayan ng pandemic na ito, yung mga damit natin, hindi mahalaga. Bakit? Hindi naman tayo maalis sa bahay ngayon. Anong kwenta na magagandang damit? Hindi man tayo makaalis. Anong kwenta na magagandang sapatos? Magagandang pantalon? Gano'ng kamahal ang pantalon? Walang kwenta. Hindi ka nakakalis ng bahay. Anong kwenta na magandang sasakyan mo? Yung ECQ, hindi man tayo makalabas sa ating mga tahanan. Anong kwenta noon? Pinakikita ng pandemic na ito na yung material na bagay hindi mahalaga. At pinakikita ng pandemic na ito ang pangangailangan na tayo po ay maging tapat sa Diyos. Bakit? Dahil di natin kontrolado ang buhay natin. Di ba? Hindi tayo makahawa ng virus, pwede tayo mamatay ka agad. Kung hindi ka Kristiyano, malaking problema mo pag namatay ka. Kung Kristiyano ka, okay lang. Sapagkat ikay Kristiyano, may pag-asa ka. Namamatay ka na may pag-asa. Ryan Lauder, ang mga anghel po ba may? Opo, dahil may mga anghel na nagkasala. So in other words, kung tayo po may kautusan, meron din silang kautusan. In other words, bakit sila nagkasala? Di ba? Tingnan po natin ang talata. Sa 2 Peter, hindi ko nagkakamali. 20 talata yun eh. Isa sa 2 Peter, isa sa Jude. Tingnan po natin ang 2 Peter. Dito po sa chapter 2. Basahin natin. 2 Peter chapter 2. Sabi dito, basahin natin na po. For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell, or Tartarus, and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment. Kung wala po silang free will, bakit sila nagkasala? So meron silang gawain. Sila inutusan ng Diyos. At ang ibang mga anghel, hindi po sila nanatili doon sa kautusan ng Diyos. Dito po sa Jude verse 6. And the angels who did not keep their proper domain, but left their own abode, He has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. Sabihin, hindi sila nanatili doon sa kalagayan na binigay sa kanila ng Diyos. Kaya sila nagkasala. Anong pagkakasala nila? Hindi natin alam. Hindi naman po sinasabi sa Biblia kung anong pagkakasala ng mga anghel na yan. Marami po mga bagay na hindi binibigay sa atin bilang impormasyon sa Biblia. So, mabiyaan natin. Deuteronomy 29 verse 29. Ang mga bagay na lihim ay sa Diyos.
yung mga bagay na hayag ay sa atin yan para sundin natin. Bagamat yun sa Old Testament, pero yung prinsipyo yun ay totoo pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Usually, ang tao po ay very interested sa mga bagay na usually ay hindi tinatawag lang mystery, ano. Mahilig po ang tao sa ganun eh. Yung bang para bagang kumbaga po sa pelikula, mas gusto nila yung mystery kanila eh. Kaysa sa simpleng pelikula. Pero basta huwag nating problemahin ng mga bagay hindi sinabi sa atin. Ang mahalaga ay sundin natin at paniwalaan yung mga bagay na sinabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nakasulat ngayon at yan ang Biblia sa atin po ang bagong tipan. So wala lang po tayong comments at katanungan ay dito po natin tinatapos ang ating pag-aaral. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercies, mercies for you and for me? Come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Time is now fleeting, the moments are passing, passing from you and from me. Shadows are gathering, deathbeds are coming, coming for you and for me. Come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Meron po uling comment po si Brother Brian Lauder. Ang kaalaman po dati natutunan ko noon, walang free will ang anghel. Dahil umano tayo ay masigit sa kalagayan ng anghel sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Actually po, makikita natin sa pati ng Hebreo na si Kristo ay nilalang na mas mababa kaysa sa mga anghel. In other words, sa mga anghel ay mataas sa atin sapagkat sila ay mga spiritual beings. At tayo po ay spiritual, but at the same time, tayo po ay physical beings. Kaya lang, ang mga anghel po katulad natin ay meron tayong kalayaan. Dahil kung wala tayong kalayaan na binigay ng Diyos or free will, hindi tayo magkakasala. Kasi gagawin lang natin kalooban ng Diyos. So, kung gusto ng Diyos na gawin mo yan, gagawin mo, wala kang free will, wala kang responsibilidad, hindi ka magkakasala. Ang pagkakasala po ay dulot ng number 1, meron tayong kaisipan na makaunawa. Number 2, meron tayong kalayaang pumili. Ang kahalagahan po ng isang batas ay nakabase sa kalayaan. In other words, ang batas ay walang halaga kung wala tayong kalayaan sa ating mga sarili, di ba? Otherwise, kung wala tayong kalayaan, hindi tayo magkakasala. We are not responsible. Pero kung tayo may kalayaan, may free will to choose or disobey, to choose to obey or disobey,
We have responsibility doon sa ating choice. So kung nagkasala yung mga anghel, lumabag sila sa kautusan ng Diyos sa kanila. So they have free will. By necessary inference. Otherwise, wala silang free will, they will not sin. Sin is the transgression of the law. So, if it is the transgression of the law, naunawaan mo yung batas, pero pinili mo pa rin suwayin yung batas. So, maraming salamat mga kapatid. Magkita-kita po tayo mamaya sa result sa pag-aaral, Isaiah chapter 36. Tayo po manalangin. Amang banal, kayo po ay nagpapasalamat sa karagdagan po ng kaalaman na inyong ginawad sa amin sa oras na ito. Na ang tungkol po sa aming kaawat, sa inyong kaawat sa Satanas, na sa kaalaman po na binibigay sa Biblia, kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na ito'y iwas at labanan upang siya lumayo sa amin. Bigyan niya kami ng katatagaan ng aming pananampalataya, dagdagan mo ang kaalaman ng aming pananampalataya at pagkaunawa upang lalo kayo maging tapat at hindi kami mapagtagumpayan ni Satanas laban patungo sa kanyang kasamaan. Kami po ay nagiging mabuti dahil sa inyong salita. Nararapat lamang na kami lumakad ng nararapat sa inyong pagkatawag sa amin. Patawahan niyo kami sa inyong pagkakasalama at ang mga bagay ito ay aming iningi. Tikin ng Pangalan ng Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. So makita po tayo mamaya, mga kapatid. Mag-ingat pa rin tayo. Hindi pa rin tayo ligtas sa COVID-19. Stay safe.